Hi guys, for today's video, so ibabahagi ko sa inyo yung mga nalaman ko tungkol sa braids. Yes, sa hair braids, sa braided, sa everything about the braid. So, yung mga nagtatanong sa akin, isasagutin ko na siya. Yes. Ano kasi guys, na-realize ko lang, pag nagpa-braids ka ng tulad sa akin is, ano lang kasi ito, hindi siya mabigat sa buhok. Yung ganito kaliit. As in, hindi siya mabigat sa buhok. Parang komportable ka lang. Kung gumaganon-ganon ka lang. O mabigat siya pag nabasa. Pag nabasa, syempre kailangan mong maligo. Hoy, sa mga nagsasabi dyan na yung nagpapabraids, hindi naliligo. Hindi totoo yan. Huwag kayong maniwala sa mga ganyan. Kasi nga, naku guys, babaho talaga yung ulo nyo pag hindi kayo naligo. Tapos sobrang kati niya sa ulo. Pag once kasi na yung nagpa-braids ka, nalaphatan na siya ng shampoo, ng conditioner, pero bawal mag-shampoo guys ha. Bawal. Whenever time na nagpa-braids ako, first day lang ako nag-cream silk or nag-keratin, and next day wala na akong ganun kasi nga kinalabasan yun guys. Magkakaroon tayo ng balakubak. Totoo talaga yun. Pag nainitan ng araw, magkakaroon ng balakubak kasi nga yung braids, mahirap siyang patuyuin. Maliban na lang pag may blower. Kasi yun yung usually ginagamit ng mga nag-braids na sa ibang bansa, usually Africans or Americans, mga ganyang kasi country, kasi gumagamit sila ng blower para mapatuyo ng maayos yung braids nila kasi nga as in guys, sobrang kati niya sa ulo. Based on my experience na ako mismo nagbe-braid sa mga client ko is sobrang kati niya sa ulo guys. Tapos nun, kailangan, as in grabe yung pag-aalaga mo sa braids mo guys. Kailangan marunong kang gumaganon-ganon. Parang kinukuskus-kuskus mo siya guys. Kailangan, grabe yung pagkakakuskus mo sa anit mo. Hindi siya makati sa part na dito sa ilalim. Medyo hindi siya makati. Kasi nga, yung part na to is, parang hindi siya masyadong na shampoo. Kasi nga kadalasan sa atin pag mag-shampoo dito lang. Tapos yung ginagawa ko guys is, yung shampoo, pag nilalagay ko sa kamay ko, syempre, lagyan ko pa ng tubig, ganun ko muna. Tapos, tsaka pa siya ganitin, tsaka ganun ko siya. Kasi nga, pag once na wala, na nilagay mo lang yung shampoo, tapos hindi ka na ganun pa, ay, panigurado, magkakabalakubak ka talaga, day. Pero, yung iba kasi, yung ginagamit, dun sa isa kong client, yung ginagamit niya sa buhok niya talaga is, medyo maaligam-gam lang. Hindi naman siya grabing sobrang init na kumukulo talaga. Yung medyo, alam mo yung bagong kulong tubig, tapos na na siya ng mga 2 days. Nakababad na siya sa thermos ng mga 2 days. Parang ganun guys. Yung ginagawa niya, tapos nalagyan ng shampoo. Doon niya nilagay yung shampoo sa na yun, sa water na yun na mainit. Tapos yun yung nilalagay niya sa buhok niya. Ako kasi hindi ako gumagamit ng ganun. Kasi guys, masakit siya sa anit. Promise. Kung sa iba, okay lang. Kasi nga, nakadepende yan sa pain tolerance ng ulo nyo. Kasi, pag once na yung grabe yung pagkakaramdam mo ng sakit, yung pain tolerance na mararamdaman mo sa ulo mo, same lang kung ano mararamdaman mo sa ibang katawan mo. Kasi nga, bababaw lang yung pain tolerance mo. Ibig sabihin, pag tinusok ka lang ng ganun ng dyan, makakaramdam ka na agad ng sakit. So, ibig sabihin, pag nilagyan ko ng hindi na sobrang init, ng mainit na tubig na may shampoo, so, ibig sabihin, masakit din yun. So, pero nakadepende din naman kasi yun. So, ito na nga. Tapos, pag nagpa-braids tayo ng buhok natin, dapat, kung gaano kalaki yung mga na gawa natin braiding section na box na yan, ganun din dapat kakapal ang pang braids. Kasi na-experience ko to guys lately. Pag ganito yung buhok ko, hindi siya mabigat, walang pain ako na mararamdaman sa buhok ko. Tapos,
Nararamdaman ko lang yung pain pag kunyari, na lapatan na siya ng tubig pag naligo ako. Yun lang. Yun ang bigat. Siyempre, mababasa yung buong braided section mo, mababasa yung buong braiding hair mo. Siyempre, magiging ano din talaga siya, magiging mabigat. Pero hindi siya ganun kabigat na sobrang bigat. Kasi, na-experience ko sa mga nauna kong braid sa buhok ko, masakit siya sa buhok. Mabigat talaga pag naliligo, sobrang bigat. Kasi nga, malaki yung mga na-braids ko sa buhok ko dati, kaya masakit. So, ito pa, na-realize ko kasi may tumubo dito, ewan ko kung tigyawat lang siya. Kasi nga, ilang araw na itong masakit. Kasi nga, yung dito na part, maliit nga siya. Tapos, sobrang liit niya kasi. Tapos, maliban sa nakakita niyong strand na ganito kalaki, may nasa loob pa yan na maliit. Yun yung ginawa ko. Hindi mo to makikita sa ibang nagbe-braids. Yeah. Ito yung ginawa ko. Kasi nga, hindi ako nakontento sa maliit na to. Yung unang nilapat ko dyan is malaki siya sa length na ganito. Malaki pa siya dito. Kaya nagbigat siya. Siguro hindi na kayanan. Tapos parang may tumubo kasi dyan sa part na yan na parang siguro tagyawat siya. Nabigatan siguro yung strength ng aking buhok, yung sa length dun ng braids ko, kaya hindi siya gumaan, tapos na-damage siya, ganyan. So, pero nandyan pa rin yung braiding section kasi hindi na siya masakit ngayon eh. Hindi na siya masakit, pero nilalagyan ko na lang siya ng gamot. Yeah. Na para sa mga sugat. So, sa mga nagtatanong ng mga client ko dyan, is usually kasi yung tinatanong nila sa akin, gumagamit ka ba ng jumbo braids? Ng pang-braid sa buhok? Yes, gumagamit ako, pero nakadepende kasi yun sa inyo. Nakadepende din yun sa inyo kung gaano kahaba yung gusto nyo, kung anong length, kung saan, kung gaano kakapal. Nakadepende yun sa inyo. Pero para kasi sa akin, mas gumagamit ako, kadalasan talaga, mas maganda siyang tingnan pag hanggang bewang. Hanggang bewang talaga siya, guys. Maganda siyang tingnan. Sobra. Lagpas bewang. Totoo. Maganda siyang tingnan kasi nga, mahaba siya. And makikita mo talaga yung result niya. And, ang ganda lang sa braids kasi pag short yung hair mo, tulad sa akin, makikita niyo naman talaga kung hanggang saan lang yung buhok ko, diba? Hanggang dito lang siya. Yeah. Humaba na nga yan eh. Sa kaka-braids ko, humaba na siya, guys. Hanggang dito na siya dahil sa kaka-braids ko ng buhok ko. Diba? Natulungan din ako ng braids na to kasi nga, parang hinihila niya pababa yung mga kong buhok. Ganyan. Ayan. Diba kung makikita nyo? Sobrang liit na mga na-braids ko ngayon. Ayan. Diba? Hanggang dito na siya. Yes. So, sabi ko kasi, pag once na nahaba na yung buhok ko, tatanggalin ko na talaga tong braids na to. Hindi na ako mag-braids kasi nga, buhok ko na lang mismo, yung kukulayan ko, ito yung braids ko, hindi pa masakit. Hindi naman siya masakit pag ganun. Kasi nga, wala kang mafe-feel. Oh, may mafe-feel ka na parang mga kati-kati lang saan, ganyan. Pero hindi siya katulad sa braids ng ganito. Pero para sa akin kasi, maganda din yung ganito kasi nga may kulay na siya. Bibili ka na lang, may kulay na siya. And, ikaw naman mismo mag-decide kung anong kulay yung bibilin mo, diba? Tapos, ang ganda kasi ng braids, ng pang-braids na to sa buhok. Ewan ko ba. As in, magmula talaga nung, hindi ko alam kung kailan ako matagal-tagal na kasi, nung nag-last ako. Kasi nga, mula talaga bata ako, guys. Yung ginagawa ko talaga is, talaga, mahilig ako mag-ayos sa mga buhok ko, lalo na sa buhok ko. Nilalagyan ko siya dati, sobrang alagang-alaga ako sa buhok kasi nga, yung tatay ko, nung hindi pa siya namatay, grabe yung pagkaka-stress niya sa akin, day. Kasi nga yung buhok ko, grabe yung mga pinaglalagay ko ng mga hair treatment sa buhok ko, day. Grabe yung mga ginagawa ko, mga hair mask sa buhok ko. Na DIY lang, na home remedies lang talaga, day.
Ganun yung mga ginagawa ko, tapos may nilalagay ako sa mukha ko. Pero ever since, hindi talaga ako tinutubuan ng tagyawat na ganun kalalaki tulad sa iba. Hindi. Ever since, hindi talaga. Siguro sa jeans din yon, sa balat, hindi. Ever since, hindi. Puro maliliit lang talaga siya. Tinutubuan ako, pero maliliit lang. Hindi talaga sobrang laki na grabe yung breakouts sa mukha. Hindi. So, ayun. Nung elementary kasi ako, mahilig talaga ako sa buhok. Yung unang braids lang na nalaman ko, yung mga, ano lang talaga plain braids lang talaga ng mga cornrows, mga ganyan. Um, Parang plain lang siya na gumaganon lang. May mga design na siya, guys, nung time na yun. Nakakapagawa na ako ng mga design sa buhok. So, siguro, sabi ko, ito siguro yung part ng buhay ko na grabe yung nailulong ko, guys. Na, pag ginagawa ko yung mga bagay na ganito is masaya ako, na-enjoy ko yung paggawa ko ng braids sa buhok ng ibang tao, ganyan. Parang ang saya ko ba? Ganyan. Kasi nga, nakakagawa ko ng mga shape dyan, ng mga types ng braids na gusto kong gawin. Tapos wala pang nagdidikta sa akin. Totoo talaga yun. Pag once talaga na fashion mo yung braids, kahit walang magdikta sa'yo, kahit anong design dyan iyanan mo. Kung isang tingin mo pa lang sa mga litrato na yan, kung nasa mindset mo na gusto mo yung ganitong design, magagawa at magagawa pa talaga. Totoo talaga yun. Kahit sa mga nagbe-braids dyan. Kasi fashion din nila yung mga ganyan. Pag once na gusto nila yung ganitong braids, gagawin talaga nila yan, guys. Masasabi mo na, bakit ang ganda? Bakit marunong silang gumawa ng ganito? Yan. Gusto nila yung mga ginagawa nilang ganito, guys. Siyempre, siguro nga, maganda. Para sa kanila, hobby na nila yung mga ganyan na ginagawa nila. Masaya na sila sa ginagawa nilang gano'n ng mga pang braids, diba? So, ayun lang, guys. So, sana next time, may babahagi ulit ako sa inyong mga discover ko tungkol sa braids. At yung mga tatanong pala sa akin na magkano yung magpa-braids. Sa totoo lang, guys, ang mahal sana niyan. Para sa akin na nga, ang mahal sana niyan kasi nga, totoo talaga, simple lang siya tingnan. Ganito lang siya tingnan. Pero, ganito lang siya tingnan ha. Pero pag ikaw yung nagbe-braid sa buhok ng isang tao, as in guys, dun ko na-experience na nangangalay pala yung kamay mo. Mangangalay talaga. Kung gaano kaliit to, ganun din yung pangangalay ng kamay mo. Pero yung kamay ko kasi mabilis siya, guys. Mabilis siya pagdating sa braids eh. Kaya hindi ako medyo mahirapan. Pero mangangalay talaga. Kaya sabihin mo pang hindi nakakaramdam ng cramps yung kamay mo, makakaramdam talaga, guys, na sobrang taga. Imagine mo, how many hours ka na mag-braid sa buhok ng isang tao? Ako kasi, guys, mag-braid ako sa buhok ng isang tao, yung pinakamatagal 8 to 9 hours. Mga ganyan. Na mga may isang araw lang yung niya. Yung pinakamatagal ko pa lang sa ngayon na pag-braids ko. Mga halos kalahating araw. Ganyan. Diba? So, ayun lang. No? And, sana may natutunan kayo. Kasi sa next episode ng vlog natin is, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga discover ko. Magbablog ako tungkol sa braids. Ganyan. So, I hope to see you again, guys. So, don't forget to like, share, and comment dyan sa comment section ng mga gusto nyong katanungan tungkol sa braids. Thank you so much.